Because we give our own worship, our own offerings, what we feel is okay before the Lord. But do we know what the Bible says? No, tungod kay, daghan kaayo nato nga mga Kristohanon, pareha og batasan ni Cain. Kita mo'y gabuot kung unsa atong ihatag nga paghalad. Kita mo'y nagbuot kung unsa nga klase nga paghalad ang atong ihatag sa Ginoo. Dili nato ihatag kung unsa atong gipangayo gyud sa Ginoo. The Lord did not respect Cain's offering because it was unacceptable to the Lord's plan and purpose. Hinumdumi igsoon, nga wala dawata sa Ginoo, wala tahura, wa pansina, wa panumbalinga, wa man lang gani lantawa sa Ginoo ang paghalad ni Cain. Tungod kay ang paghalad ni Cain, wala nasubay sa tumong sa Ginoo. What Abel was offering is true pure worship to God. No, He was being obedient. Unsay ginahalad ni Abel? Kay putli nga paghalad, putli nga pagdahig sa Ginoo, putli nga kasing-kasing. Tinuray ba? Wa siya gibilin sa iyang kaugalingon. And what Cain was offering is nothing more than religion. Oh, I won't obey God in what He accepts. I will give my own offering because this is what I want to give. And then when the Lord rejected it, Cain became very angry. No? Ang kalainan ni Cain, si Cain wala siya ni sunod sa kung unsay gusto nga pangayoon sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Nagbuot siya sa kung unsa nga pagdahig o paghalad ang iyang gusto nga ihalad. Unya sa diha nga wala dawata sa Ginoo ang halad ni Cain, nasuko si Cain. In verse 6, it says, "Why are you angry? Why do you look sad and depressed and dejected?" No, 7. If you do well, everyone look at verse 7. Nantawa diha sa bersikulo 7. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin crouches at your door. Its desire is for you, but you must master it. Hallelujah. Sa 7, kung mubuhat ka sa insakto, dili ba dawaton ka man? Apan kung dili ka mubuhat sa insakto, ang sala nag-ungong sa imo ang pultahan. Ang tinguha niini nagukod kanimo kinahanglan nga imo kining, kinahanglan nga ikaw mahimong agalo niini. So what Cain brought before the Lord was nothing more than religion and tradition. So unsa ang gidala ni Cain igsoon kay relihiyon ug tradisyon ra. And here in the Philippines, in our churches, we have a much mixture of religion and tradition, and we call it Christianity. Unya diri sa Pilipinas igsoon daghan ta mga lamog, no? Sa relihiyon ug tradisyon, unya ginatawag nato na nga pagkakristohanon. We still have people who come to church, they're practicing witchcraft at home. No na gyapon tay mga kauban sa simbahan nga gabuhat og pagkawakwakon sa ilang balay. They're worshiping idols at home. Gasimba og Dios sa ilang balay. They're dedicating their children and their grandchildren to demons. No gadedikar sa ilang mga anak ug mga apo sa mga demonyo. The wristbands. No katong mga pulseras nga pula. Di ba? Why are you so quiet? Di ba? Magpatawal. And you know when you offer your child to a demon and you put the wristband, you have put a curse on that child. No, so kabalo ka, nga sa diha nga imo ang idedikar ang imong anak igsoon sa demonyo, bisan pag may kang idedikaran nimo ni Santo Niño o ni Santa Maria, Santol Sandayong kinsa pa na diha nga san? It's No? true. Nagtang kagtunglo sa bata. Tinuod na. You can't find anywhere in the Bible where the priest baptized babies, sprinkled water on them. It's not Kaya biblical. Wala kay makita sa Biblia nga ang bata pisik-pisikan og tubig sa pare. Di man na biblikal. I have somebody who they come to our church once or twice a year. She got pregnant out of wedlock, had a baby. She says she wants to serve God. But her family, her husband's family, insisted that the baby be baptized in the Catholic Church. Manami kauban sa simbahan, nga mosimba sa ikaduha, o kasa kaduha lang sa usa ka tuig. Dayon, ingon siya nga ganahan sa mga lagad sa Ginoo, na naburo siya, ang iyang bana o ang pamilya sa iyang bana gusto nga kanang bunyagan ang bata sa Katoliko. Can't find anywhere in the Bible where you worship the dead. No, Where pero- you worship somebody, you say, oh, they're a saint. We worship them. Oh. Dili ka makabasa sa Biblia nga simbahon pa ang mga patay. Patay naman na, ngahilang gihimong bato. So how many in the church here you're practicing those
Catholic festivals that we have so many of here. No, pila man nato diri nga mamista pa. No. Listen, you're not honoring the Lord. You're bringing a curse on you and your family. Kabalo ka? Kung mamista ka o gapista ka, gasaulog ka ning pista-pista, gadala kag tuglo sa imong pamilya o sulod sa imong balay. I'm telling you the truth. O tinuod na. It's not okay. Dili gyud na okay. It's compromise in sin. No, kompromiso na siya og sala. It's worshiping God our own way, and we think it's acceptable to God. Mo na siya itsura igsoon sa paghalad nga pareha kang Cain. No? Nagtuot nga Kristohanon ta pero okay ra pud nga magpakakalibutan ko gamay. No, kay ingani ang akong gusto nga paghalad sa Ginoo, ingani akong gusto nga pagsimba sa Ginoo. Kompromiso ang tawag ana, gadula-dula sa pagpakasala. And we do that igsoon because we don't know the Word of God. We don't study the Word of God. We have no relationship with God. So we think this is what's acceptable, when in fact, Jesus said, I will vomit you out of my mouth. Doon yung ginabuhat nato na, tungod kay wala ta kabalo sa sulod sa atong Biblia. Nganong wala ta kabalo sa sulod sa atong Biblia, kay watay basa-basa. No, wala ta nagbasa sa Biblia. Dayon, nagtuo ta nga okay ra ta tubangan sa Ginoo kay hinimba man pug ko. No, tighatag man pug tithes and love offering. Unya panihon naman po na ako diri si pastora kung magsakit ko. No, nagtuo ta nga makapahimuot pa ta sa Ginoo igsoon. Pero ang tinuod, ang Ginoo nagingon nga iluwa ra ta sa Ginoo. Listen, I love the Catholic people. Igsoon, nahigugma ta sa mga Katoliko. I was raised in the Catholic Church. Gipadako sa Katoliko. Okay, but then I started reading my Bible and understanding that many of their practices are unbiblical. Pero, sa diha nga nagsugod sa basa sa iyang Biblia, daghan sa mga binuhatan, sulod sa simbahan, sa sistema sa Katoliko, nga dili gyud subay sa Biblia. What they do is not acceptable to the Lord. It's unacceptable. It's their own man-made religion. Ang ilang ginabuhat, dili gyud makapahimuot sa Ginoo, dili dawaton sa Ginoo. Kaya nga naman, tawhanon nga binuhat nga relihiyon. Tawhanon nga binuhat nga pagdayig. I'm not against the people. I'm against the system, the organization. Dili nato kaaway ang mga tawo nga mga Katoliko. Ang atong gibudhian, ang sistema, ang pagtuo, ang ilang kultura nga ginabuhat, dili gyud mao. God hates all religion and tradition, and there's even Christianism which is unacceptable to the Lord, and we call it Christianity. But it's nothing more than idol worship. Tinuod. Lord, ang Ginoo igsoon dili siya ganahan sa tanang klase sa relihiyon ug tradisyon. Kaya bisan gani ang mga Kristohano na ginatawag nga Kristyanismo. No, bot pasabot niya ginatawag nato ba nga mao ni itsura sa pagka-Kristohanon. Pero ang itsura ra gyud ng Kristyanismo kay pagdayeg nga wala gyud tumong, pagdayeg pagsimba nga walay pulos. Kristohanon ba pero walay kapadulngan. It's self-worship. No, bot pasabot pa Kristohanon pero siya ra gyapon buot sa kagalingon. The Christianity today is all about pleasing the people, pleasing the person. It's not about pleasing the Lord. No, kaya ano, ang naandang nga Kristohanon, pagka-Kristohanon karon, kanang makapahimuot ra sa kaugalingon. Nga naman, ang atong ganahan nga mga wali, katuro makadasig, panalangin, grasya sa Ginoo, gugma sa Ginoo. Pero pag badlong na gani, mangyamid na ta, kulang na, tong luho na to na nagwali. Di maminaw, balindag simbahan. You may not like it, but I'm telling you the truth, igsoon. No, tingali dili ka ganahan makadungog ani igsoon, pero tinuod ni. You get to make a decision today. I want to walk with God today with a whole heart. Ikaw ang mubuhat igsoon, ikaw ang makabuhat ani nga desisyon. Or I don't want to. I reject it. It's Karong up to you. adlaw. No, ikaw ang mubuhat niini nga desisyon. Kung mangalagad ka sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing or dili. So what I'm talking about, it's not about being perfect. So, ang sa itong ginaiskutan, so hindi siya mahitungod sa pagkahingpit o pagkaperpekto. Nga di nagyud It's ta not masayo. about trying to please the Lord through our works. It's not through works. So, dili man ni pinagi nga nagpahimuta sa Ginoo, pinagi lang sa ato mga maayong buhat. But it's through obedience. Apan, pinagi sa pagkamasinugtanon. The Bible says if you say you love me and you're disobedient, the Bible says you are a liar. Di ba ang Biblia nagingon? I didn't say that. The Word of God says that. No, ang Biblia nagingon. Nga kung muingon ka sa imong mga ngabil, naigugma ko nimo Ginoo, kanta pa ta ng I love you Lord. No? Dayon ang Biblia nagingon nga kung muingon ta nga naigugma ta sa Ginoo, pero
nagmasinupakon ta sa iyang mga saad, baka kung tandako. So the question for us today is, do we even want to make Jesus our Lord? Do we want to obey Him? Do we want to please Him? Or do we not want to? Ang pangutana karon igsuon sa atong kaugalingong mga kasing-kasing, naa ba kay tingwa sa imong kasing-kasing nga mapahimuot ang Ginoo? Or wala gyud? And if you want to please the Lord, are you willing to let Him take you through the fire of cleansing? Are you willing to let Him transform you? Are you willing to let Him take you through the sanctification process, which is very painful, in order to make you ready for Him as His bride? O kung naningwa ka igsuon nga mapahimuot ang Ginoo, ang sunod nga pangutana, mong sugot ba ka nga dalon ka sa Ginoo sa proseso sa kalayo nga sakit gyud. Tungod kay patyon ka. Dili ka patyon pisikal. Patyon ang imong panghunahuna, imong karaang gusto, ang imong mga tinguha, ang imong mga cravings, imong gipanghidlaw, imong gusto, imong pangandoy, plano, para mahimo kang andam sa pag-atubang sa Ginoo. Okay, Isaiah chapter 50, verse 10. Isaiah 50, versikulo 10. We'll look at 10 and 11. Ang tawag nato ng versikulo 10 ug 11. Please, Palihu. Kamong tanan nagahapon sa Ginoo ug nagsunod sa mandog sa iyang alagad. Bisan ngit-ngit ang inyong gilakwan. Give her the mic. Sa ngalan sa Wait. Basahan daw balik, Pastor. Yeah, start over with the mic. Kamong tanan nga may kahadlok sa Ginoo ug nagsunod sa mandog sa iyang alagad. Bisan ngit-ngit ang inyong gilakwan. Salit sa ngalan sa Ginoo, itugyan ang inyong pagalingon ngadto sa iyong Dios. Verse 11. Kamong tanan nga naglarawan ug nautan sa iyong iskatawo, maunay sa inyong pagalingon laraw. Ang inyong mismo mao'y mosilot kaninyo o mag-antos kamong pag-ayo. Wow. Can you find that to put up there? Can you find it? Isaiah 50, 10 to 11, Chas. Verse 10 and 11. Okay, so here's what my Amplified Bible says. Verse 10. Who is among you who reverently fears the Lord? Go ahead. Kinsa nganha kaninyo ang may pagtahod nga kahadlok diha sa Ginoo. See, what's missing in the body of Christ today is the fear of God. No unsay kulang, unsay nawala karon sa lawas si Kristo, ang kahadlok para sa Ginoo, ang balaang pagtahod. Who obeys the voice of his servant? It's capitalized. It's talking about Jesus, his servant. Who obeys the voice of the servant, yet who walks in darkness and deep trouble, has no shining splendor in his heart. Nga nagsunod sa tingog sa iyang alagad, kanang alagad nagpasabot ka si Jesus, apan naglakaw sa kangit-ngit ug may lalong nga kaguliyang ug walay kadanag sa iyang kasing-kasing. Understand what he's saying here. No sabta sa iyang ginaingon diri. There's those who may fear the Lord, who do their best to obey the Lord Jesus, yet who walk in darkness and deep trouble, and they have no shining splendor in their heart. They have no love. They have no passion for Jesus Christ in their heart. No, so ang ginapasabot diri ni propeta Isaias ba nga adunay mga nangalagad sa Ginoo, may balaang kahadlok sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo, pero naa naglakaw sa kangit-ngit, anaa sa lalom nga kaguliyang ug walay kahayag ang ilang kasing-kasing, meaning walay pakigrelasyon sa Ginoo, walay kadanag ba ang ilang pagpangalagad. Does this make sense to anyone? Nasabtan nato? Silot kaninyo ug mag-antos kamong pag-ayo. Na. It's serious, Lord. It's serious, Igsoon. No, so seryoso ni Igsoon. Do you have passion for the Lord, or do you have more passion for yourself or the church? No, so ang pangutana ani ba? Pwede di ay kaayo nga naglakaw ta kauban ang Ginoo pero wala na tay kadasig.
wala na tay kainit ba? Wala tay paghigugma para sa Ginoo. Nitugtog na lang ka, nikanta na lang ka, pero wala na gyud kay paghigugma para sa Ginoo. Be honest before the Lord. What is your passion level? No, pangutana daw ang imong kaugalingon igsoon natubangan sa Ginoo. Unsay level sa ako ang paghigugma sa Ginoo? Kumusta ang kainit nako diha sa Ginoo? No, I'll tell you that when I examine my passion level, I have to be honest, and I have to confess to the Lord that I don't have the passion in my own heart that should be there or that can be there. But I don't say that to condemn myself. I say that to be honest before the Lord and then ask for help Amen. from the Holy Spirit. Amen. No, so siya igsoon sa iyang pagsusi at tubangan sa Ginoo, makita gid niya nga wala siya sa ang sa kainit nga dapat ug pwede gyud unta nga naa diha nga kainit para sa Ginoo. Pero wala na niya giingon tungod kay iyang gikondenar ang iyang kaugalingon. Apan iya lang giila nga Lord, dili gyud kaayo ko init para sa imo, pero kabalo ko nga naa pag gyud ko'y mas ikainit pa. Gusto na ko Lord og tabangi ko. So then he gives instruction. Let him rely on, trust in, and be confident in the name of the Lord. Let him lean upon and be supported by his God. No, so kanang tawhana salig ug ibutang ang imong kumpiyansa sa ngalan sa Ginoo ug isandig ang imong kaugalingon ug pagpasuporta sa imuang Ginoo. Amen. See, look at what it's saying, Ixon. He who fears the Lord, listening to the voice of his servant, who among you walks in darkness and has no light in the heart. No, wala na'y kahayag sa kasing-kasing ba? There's a fear of God. There's a trying to be obedient, but there's no light in the heart. It's dark heart. No, so naa ang kahadlok sa Ginoo, nisulay nga mahimong masinugtanon sa Ginoo, pero dili nahayag ang kasing-kasing. Ngit-ngit na. It's religion. No, relihiyon na siya. It's trying to please God our own way. No, so atoan na lang gipahimot ang Ginoo naningkamot ta nga mapahimot ang Ginoo sa atong kaugalingong pagpaningkamot. Without knowing Him. Nga wala na'y pag-ila sa Ginoo. We want to do what we think is right, but we don't want to take the time to know Him. That's religion. No, so unsa ang relihiyon igsoon? Ganahan ta buhaton ng insakto pero dili ta ganahan mugahin og oras para ilailahon siya. Muna itsura sa relihiyon. So he's saying the warning is, and the instruction is, don't rely on what you're doing. Go back to relying on the Lord. Amen. No, so unsa iyang sugo dire, unsa iyang instruction? Kung ikaw ingana, wala na'y kahayag ba ang imong kasing-kasing, relihiyon na lang ang imong pagpangalagad. Nara ka dire pero wala na gyud kay kadasig, wala na'y kasing-kasing ba, wala na bitaw kahayag. Unsa gingon dire, ayaw salig sa imong ginabuhat para sa Ginoo. Ayaw salig sa imong ministry. Ayaw salig kay worship leader ka. Ayaw salig kay tig-kuskus ka gitara. Ayaw salig kay drummer ka. Ayaw salig kay pastor ka. Salig diha sa Ginoo. Oo. Okay, verse 11. Behold, all you enemies of your own selves. No? Lantawa kamong tanan nga mga kaaway sa inyong kaugalingon. That's what my Amplified Bible Muni says. gingon sa amplified nga hubad. I've said many times in the church, even a few weeks ago, our biggest enemy is not the devil. Our biggest enemy is who's looking back at us in the mirror. No, kung makainomdom mo, mga katong last nga namin dire, niingon siya nga ang pinakadako nato nga kaaway dili ang demonyo. No, apan kanang tawo nga atong makitaan sa salamin. Ang atong kaugalingon. So how are we enemies of ourselves? No, so unsang pamaagi nga nahimot ang kaaway sa atong kaugalingon? What do you think, Igsoon? No, unsa man sa imong una-una? You who attempt to kindle your own fires. No, kamo nga nagsulay sa pagpasiga sa inyong kaugalingong kalayo. Does that make any sense to anyone? Nasabtan nato? You attempt to make your own fires. No, nga kana bang pasiga ta ba sa tong kaugalingon? Kita rin gadasig-dasig sa tong kaugalingon. To nagtuuta nga agi kay napata diri sa simbahan, dasig pa ko ani, okay pa ko, pero ang tinud kabalo bego ka. In other words, I'll do what I want to attract the presence of God. I'll do it my way.
No, so, My own fire. kana bang moingon ta ba nga, buhaton ako ni kay para moabot ang kalayo sa Ginoo. Ako'y magbuot kung unsay makapaduol sa kalayo sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Na. You attempt to kindle your own fires No, and so, work out your own plan of salvation. no, nga nagsulay sa pagpasiga sa kaugalingong kalayo ug nagbuhat sa kaugalingong plano sa kaluwasan. That's religion. We're trying to work out our own plan of salvation our way. Human. It's nothing more than humanism, but it's not following the pattern of the Word of God or the kingdom of God. No, so, kana bang nagpasabot siya ba nga, mura bitag, kita mo'y nagbuot, kung sa itsura dapat nato nga mga lagad. Moingon ta nga, moingon, makadungog kag pulo nga, surrender imong kinabuhi, moingon ka, dili lang, ako ray buot kung sa akong isurrender, kini lang ako isurrender, kana dili lang ako na isurrender sa Ginoo. So, muna itsura sa relihiyon, wala tagasunod sa kung unsa ang gipangayo sa Ginoo. Who surround and gird yourselves with momentary sparks, darts, and firebrands that you set aflame. No nga gialirungan lamang nato ang atong kaugalingon sa makadsot lamang ang mga aligato, gagmay mga siga nga atong gipadilaab. So the best is something that's temporary. No buot pasabot ang atong mabuhat baka temporaryo lang. Walk by the light of your self-made fire. No paglakaw kamo sa kinaugalingon ninyo nga gibuhat nga kalayo. Are you understanding this? Nasabtan? Making sense to you? Nasabtan nato? Self-made, man-made religion. No kinaugalingon lamang ba nga relihiyon? Nga kana bang ang kaugalingon natong plano, kaugalingong itsura sa pagkakristohanon. And of the sparks that you've kindled for yourself, if you will. Og sa mga kalayo, og sa mga siga nga imong gipasiga para sa imong kaugalingon. Kung mao imong buot. But this you shall have from my hand, you shall lie down in grief and in torment. Apan mao kini ang madawat See that? nimo gikan sa akong kamot. Muhigda ka sa kaguol ug sa kasakitan. Uy, Ino mismo mga magsilot kanimo kung mag-antos kamo pag-ayo. na. In her version, it's like the Lord Himself will punish you. Yeah, and You will suffer a lot. that's what the church rejects. We think the grace of God won't punish us, but He warns us over and over, I will punish my children. Tinuod. I will punish you. No nya mo nay gusto nato nga paminawon sige ba nga ang Ginoo puno sa grasya dili siya mosilot. Igsuon kung himasag kita sa atong Biblia makita nato nga ang Ginoo mosilot siya. Tungod sa atong pagkamasinupakon. And if we will not respond to the punishment in humility, we will end up in hell. Dayon kung dili ta magmapainobsanon igsuon, taliwala ana nga mga pagsilot sa Ginoo, wa na gyud laing kapadulgan, impyerno na gyud. Has anybody in here, you were taught once you are born again that you will never go to hell? Naaba ninyo diri nga nagtuo mo or gitudloan mo nga sa diha nga ikaw matawo na pag-usab kay di na gyud ka maimpyerno? Once saved, always saved? Nga kung ikaw naluwas sa Were you magkausa, taught luwas that? na gyud ka sa tanang panahon? Natudlo mo, natudloan mo ana? Sa inyong gigikanan bagaha or kung asa kagikan or naba mo nadungog nga ana? Why did Jesus say in Revelation chapter 3, I will blot your name out of the book of life. I will blot it out. Di ba? Ngano man nga sa pinadayag 3 nagingon diha nga papason ko ang imong ngalan. Meaning, Go pwede kay read papason. Revelation 3. Di ba? Basaha ang pinadayag 3. Read what it says. Why? He's warning them. You will do what I say, or I will blot your name out of my book of life. No, basahan ninyo ang pinadayag 3. No, kaya ningon siya diha nga buhata akong ingon kay kung dili papason ko ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Once saved, always saved is not biblical. No, kanang pagtuo nga kung ikaw naluwas sa makausa, luwas na ka sa tanang panahon, di gyud na biblikal. I don't have time to go into details of that, but there's many other scriptures that warn us. Daghang mga bersikulo igsoon nga nagapasidaan kanato. You can't say that I'm a Christian, you can't say I'm born again, and then live a life of disobedience and expect God to honor you. Correct. Dili ka pwede mo ingon igsoon
nga ikaw Kristohano, natawo ka pag-usab, then ang imong kinabuhi masinupakon. Then nagtuo ka nga tahuron ka sa Ginoo or kanang pasidunggan ka or panalanginan ka. Igsoon, you can't say I'm a Christian then refuse to become a disciple or a follower of Jesus Christ. Dili ka pwede mo ingon nga ikaw Kristohanon, nga natawo ka pag-usab, dayon magdumili ka nga mahimong tinun-an. Wala yung ana. We need to raise up many leaders in this church. No, kinahanglan ta nga magpatubo og daghang mga pangulo niini nga simbahan. And there's many who say in their heart, no, I'm not a leader. I don't want to be a leader. Kunya daghan gyapon diri, nagaingon sa kaugalingon nga dili ko ganan mahimong leader kay di man ko leader. But what you're really saying is, I'm not a disciple of Christ. I don't want to follow Him. I want to live my own life, my own way. No, unsa itong ginaingon ni Ana Igsoon kung dili ta ganahan nga mahimong leader? Bot pasabot ba? Dili ko ganahan, dili gyud ka tinun-an. Kung di ka ganahan mahimong tinun-an, di ka ganahan mahimong sumusunod ni Kristo. We don't want the Bot pasabot, responsibility. ganahan lang ta nga kita mo'y magbuot sa kung unsa itsura sa atong pagkakristohanon, unsa itsura sa atong pagpangalagan. Di ta ganahan og responsibilidad. Di ta ganahan mo tubo, ganahan ta magsige tagpuya. When Jesus chose His disciples, He didn't ask them permission. He said, come follow me. He walked by the sea. He saw the fishermen. Come follow me. I'm going to make you fishers of men. Amen. And then He just kept walking. True. Di ba? Kaysa sa diha nga nagtawag si Jesus sa iyang mga tinun-an, wala man siya nihangyo, wala po siya nananghid. Wala siya ningon ni Peter, nga Peter, pwede ka mo sunod nako? Wala. Gilabyan na niya iyang giingnan nga, ali, sunod nako, gimuon ka na akong mga mangingisda og mga tawo. He didn't beg them, be my disciple. Wala po siya na marayig. Wala siya ningon nga, sige na, sunod nako, maluoy ka. I have so much more to talk about discipleship, but not today. No, so daghan pag yun siyang gusto nga hisgutan may tungod sa pagkatinunan para dili karon. Okay, let's go to John chapter 15. Data sa Juan 15. John chapter 15, we'll start with verse 1. Sugod na diha sa versikulo 1, John 15:1. Go through this together, Igsoon. Sige, ato ning dunganan igsoon. Don't come to church without your Bible. Ayaw mong simba igsoon nga wala may bit-bit nga kagulong And if you don't have a Bible, go buy yourself a Bible. You can afford it. Correct. No nya. Tapos nag-cellphone True. sa pagka-gismil. Make it your priority. Imo nga prioridad igsoon nga nakay kagulingong Biblia. No, kung wala kay Biblia, palit og Biblia. Because there's nothing more valuable. Kay wala na ilain pang mas bilinhon. What, 150 pesos? 175. Woo! Baga-baga. No? Katong hardbound. Pero katong maayong balita, 175 raman na. Kana? If your pastora and others are going to come here and teach out of the Word of God, at least you can do is bring your Bible and look at it and make sure that we're telling the truth. Amen. No, kang ano man igsoon. Importante kaayo nga kung magwali si pastora or adunay magmutindog diri sa tubangan niya, basahan mo Biblia, makita nimo ba nga sinuod yun? Di ka gina sa Biblia na iyang giingon. Okay, verse 1. I'm the true vine, my Father is the vine dresser. Any branch in me that does not bear fruit, He removes, that does not bear fruit, cuts away. see, you're supposed to bear fruit. Amen. No, dapat di ay We are supposed to bear fruit, Igsoon. sanga man ta, dapat nga mamunga. Amen. Sanga ka, so dapat mamunga ka. Amen. Are you bearing fruit for the Lord? Namunga ba ka para sa Ginoo? How long have you been going to church and still don't bear no fruit? Pila na makakatuig nga nagsimbaw niya, wala pa kayo bunga. Most of you don't even know what it means to bear fruit. No, daghan nato diri nga wala nakasabot unsay wala nakabalo unsay itsura nga mamunga. But what happens to those who don't bear fruit? You tell me, what does it say? No, unsay gingon diha katong mga dili mamunga unsaon? He cuts away, takes away, he cleanses, repeatedly prunes every branch to bear fruit, to make it bear more and richer, more excellent fruit. Amen. Diba? Katong mga mamunga,
iyang ginahinluan, iyang ginapulungan nga makanunayon aron sa pagpadayon sa pagpamunga, aron nga mamunga og daghan pa og mas maayong mga Okay. bunga. So verse 3, you're cleansed and pruned already because of the Word, the Bible, the Word of God, Amen. Hininluan ka which I've given you, the Oh, teachings gipulungan I've ka. discussed with you. tungod sa pulong sa Ginoo nga gihatag kaninyo ang mga pagtulunan nga gidiskusyon or gitudlo diha kaninyo. So this is Jesus talking. Si Jesus ni gasulti, This is his instructions beginning in verse 4. mao ni ang iyang mga sugod sa bersikulo 4. Dwell in me and I'll dwell in you. No, puyo ka nako, pagpabilin ka nako, ug ako magpuyo ug magpabilin diha kanimo. What does that mean to dwell in? Unsay buot pasabot igsoon anang magpuyo ug magpabilin? Does that mean to have a casual relationship with Jesus? Buot pasabot ba ana casual or kanang relasyon nga naa karon, pwede ra pod wala, magkita karon, di ra ta magkita. Intimacy or casual? No, unsa may itsura ana? Suod or kanang basta-basta na lang murag labayanay ra ba? Labay-labay lang ang relasyon. So you're invited into this intimacy with him. No, so ginaimbita ta nga ini nga pakigsuod sa Ginoo. And he says, if you dwell in me, I'll dwell in you. No, ingon siya, kung ikaw magpuyo diri kanako, magpabilin ka kanako, ako pod magpuyo magpabilin diha kanimo. That's the condition. Mao nay kondisyon. If you want me to dwell in you, you have to first dwell in me. No, kung ganahan ka nga puyan ka sa Ginoo, dapat magpuyo ta una diha sa Ginoo. You have to want me to dwell in you enough to dwell in me first. No, kinahanglan You nga see? nga imoag yung gutom yung kaayo ka sa imong kasing-kasing nga gusto ka nga puy-an sa Ginoo, nga mo puyo yung ka dapat diha sige sa Ginoo. Live in me, I'll live in you. Kung magpuyo ka kanako, magpuyo po ko diha nimo. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in being vitally connected or united to the vine, neither can you bear fruit unless you abide in me. Sa samang pamaagi nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon gawas kung magpabilin kini nga konektado sa punuan, sa samang pamaagi ikaw usab dili makapamunga gawas kung magpuyo ug magpabilin ka ngari kanako. See, all the religious things we do in church, if it doesn't include abiding in him, it's unacceptable to him. He cannot accept it. Tinuod. It's not an acceptable sacrifice because it doesn't include dwelling in him. Tanan nga ginabuhat nato igsuon. Tanan nga pag-alagad, tanan nga ministry nga ato ang ginabuhat, nga atong ginatawag nga para ni sa Ginoo. Kung wala na nimo gibuhat, gikan sa posisyon diin nga nagpuyo ka sa relasyon diha sa Ginoo. Kung wala kay ampo-ampo tibuok semana, wala kay basa-basa sa Bible, nya mo tindog ka diri sa atubangan, dili ginadawaton sa Ginoo. Saba ra na. Everything we do but have no abiding or no relationship with him, it's unacceptable. Oh. No? It's nothing more than religion and tradition. Tanan nga ato ang ginabuhat igsuon, kung walay pagpuyo sa presensya sa Ginoo, relihiyon ra na. Dili gyud na madawat sa Ginoo. In other words, it bears no fruit. Buot pa sa buot, walay bunga. Are you understanding? Nasabtan na to? We have so many problems in the church, in the people who don't have this abundant life that God promised them. And we try to comfort them, but the reason we have no abundant life is because we have no abiding in Christ. No, daghan tang problema igsuon, nga sulod sa lawas ni Kristo, kay daghan ang dili magkinabuhi nga madagayaon ba? Nga dili abundansya ang pagkinabuhi. Dili lang ni siya sa salapi. Apan sa sulod ba? No, walay kalinaw, puno og kabalaka, kahadlok, no? Ngano man, tungod kay walay pagpuyo sa Ginoo. Walay pagpabilin ba sa presensya sa Ginoo. Verse 5. 5. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in him bears much abundant fruit. However, apart from me, cut off from the vital union with me, you can do nothing. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga, si bisan kinsa nga magpuyo ngari kanako ug ako nga naha kaniya, magapamunga og daghang abundansyang bunga. Apan bisan pa man ni ana, gawas kanako kung putol ka sa imo ang gikinahanglan nga paghihiusa uban kanako, wala kay mabuhat. Are you getting this connection? Nasabtan nato igsoon ang connection. Everything we do, if there's no connection with Jesus Christ, if there's no union with him, it bears no fruit. No, so tanan nga atong buhaton, tanan nga ato ang ginabuhat igsoon kung wala tay koneksyon, wala tay pagpabilin, wala tay relasyon ba?
walay pakigsuod sa Ginoo, wala gyud nay bunga. How can we truly worship a God we don't even know? No? Panguta na imong kagalingon igsoon. Unsaon nimo pagdaig sa usa ka Ginoo nga wa ka kaila? Nga wa nimo ilhi. Wala nimo mahimamat sa tibok semana unya pagka Domingo mo kanta ka para niya. Unsa na? Concert? Audience ang Ginoo? No, seriously, you understand? Di ba? Nasabta na They're just to? nothing more than words to the Lord. Blah, 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 blah. Oh. Mura mag... You're telling me you love me, you don't even know me. Oh. Para sa Ginoo ana, pulong ra na tanan. Mura mag bulatik ba kana bitong manguyabay nga puro ra bulatik. Maingon ra nga nahigugma nimo pero ang tinuod di gyud na tinuod. And just so you know, I'm not trying to pick on the worship leaders. Oh, dili ni siya para pang pagpaigo sa mga worship leader ha. Nakita man ni tanan. Oh. I don't kita man tanan. want you to think that I'm saying this about your worship leaders. Yes, oh. Dili ni mahitungod sa Because I'm not. sa mga worship leader. No? Igo pug ko ani kay worship leader biya pug ko. Okay. No, kumpara sa worship Because leader. I don't know what's in their heart. Maybe Oh. it's true and maybe it's not. I don't know. Kay sa wala sa kabaloon sa sulod sa inyo ang kasing-kasing, no? Tinuod, tingali dili po tinuod. Pero para ni sa ato ang tanan, kay katatanan mga magdadayig mata sa Ginoo. Okay. I'm talking about all of us, Mahitungod ni siya natong Okay. tanan. including myself. Apil siya, apil mi diri. Okay, verse 6. If a person does not dwell in me, he is thrown out like a broken off branch. Kung ang usa ka tawo dili magpabilin nga ri kanako, igalabay siya isip na pinutol nga sanga ug malaya. See, many people go to church and they're a broken off branch and they don't even know it. No, daghan nga nagasimba igsuon. Naa sige madomingo pero putol na dai sila nga sanga, unya wa sila kahibaw. Malaya na dai sila. And withers. Such branches are gathered up and thrown into the fire and they are burned. No kana nga mga sanga pagatigumon ug ginagalabay sa kalayo o pagasunugon. If you live in me, abide vitally united to me, and my words remain in you, and continue to live in your hearts, ask whatever you will, and it shall be done for you. Kung magpuyo ka nga ri kanako ug magpuyo ka isip na nahiusa gayud nga ri kanako ug ang akong pulong magpabilin diha kanimo ug magpadayon ka o magpadayon kini sa pagpuyo sa imong kasing-kasing bisan unsa imong pangayoon madawat nimo og pagahimuon nga anha kanimo. Have you ever asked yourself, Lord, why you not answer my prayer? Nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon igsoon nga Lord anong wala man nimo tubaga akong mga pagampo? Hello? Nakapangutana na mo? Maybe it's because we're not really vitally united and connected to Him. Maybe that's the reason. No, tingali. Tingali nga nung wala ginatubag sa Ginoo ang atong mga pagampo tungod kay wala na ta nagpabilin. Nga konektado diha sa Ginoo. Maybe we don't really know Him or His ways. We just know a lot about Him. O tingali wala gyud ta kaila sa Ginoo ug sa iya mga pamaagi. Daghan ra tang nahibawan mahitungod sa iya. Verse 8, when you bear, produce much fruit, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of mine. Kung kamo magapamunga ug daghang mga bunga ang akong amahan matahod ug mahimaya. Ug kamo nagpakita ug nagpamatuod sa inyong kagaligon nga kamo tinuoray nga mga sumusunod nako. See, prove to be my disciples. Amen. No, so kanan ang bunga nagpamatuod nga ikaw tinuod gyud ka nga tinun-an. Okay, Tinuod ka nga sumusunod. so understand what this is implying. If we as individuals, as we as a corporate body of Christ, if we're not bearing much fruit, it proves what? What does that prove if we're not bearing much fruit? No, so nagpasabot ni siya igsoon nga kung wala ta na munga, tagsa-tagsa sa atong pagpangalagad, ug isip nga hiniusa nga lawas si Kristo kung wala tay bunga, unsay bot pasabot? Unsay gipamatuod ana na? Layos. Sumalaan ni nga bersikulo. Bot pasabot dili ta disciple, No fruit, no disciple. di ba? Are you understanding Nasabtan na to? what the Lord's saying here? Kasi yung ginaingon dire, kung dili ta mamunga, kung wala ta namunga, kung wala tay bunga sa tong pagpangalagad, sa tong pagkakristohanon, bud pasabot dili na ta Kristohan, dili na ta tinun-an. Wala na ta nagsunod. O tunan, basing tunuan na lang. Tinun. Bucky. Baki? Where? Bucky. Oo. He's coming up here to get saved.
May pambaki. You want to give your heart to Jesus, Bucky? Maluwas yun yung baki aron. That's what you call church hopping. He's coming right up to the altar of the Lord. Yeah. Let's see what he does. Okay, so I want you to understand what's the implication if we're not bearing much fruit. And then we have to ask ourselves, am I bearing much fruit for the Lord? No, so kinala niya masabta na to ba? Kung sa implikasyon ani ba, no? So mamungutana po ta sa tong kagalingon. Namunga ba ko? Or sa gani akong bunga? Basin upload. Oh, Aslong. no, because I want every one of you to understand you're responsible to bear fruit for God. And if Amen. you're not bearing fruit, it's very serious. Amen. No, so gusto nato masabtan nato ba? Natong tanan igsoon nga gusto sa Ginoo nga mamunga ta og daghang mga bunga. Kay ano, seryoso igsuon pag dili ka makapamunga kung wala na bitaw kay bunga-bunga. Buot pa sa dili nakatinunan, kag isa naman katinunan. And if we don't bear fruit, we're not truly a disciple. We're not really a follower of God. Diba? Do you understand Kaya kung that? wala na ta namunga, kung wala tay bunga igsuon, dili nato mapamatud-an nga tinunan ta ni Kristo. But if you want to bear fruit, you have to do it God's way. Pero kung ganahan ka nga mamunga og daghang bunga, kinahanglan nga buhaton nato ni sa pamaagi sa Ginoo. It requires a relationship with Him. No, nagkinahanglan jud ni og relasyon uban sa Ginoo. It requires us to go out and win souls. No, so nagkinahanglan jud ni nga manglakaw ta mo gawas ta dayon mga big ug kalag. It requires us to share the gospel. No, apil niini nga ato ang ipaambit ang ebanghelyo. Are you getting this, Ikson? Nasabtan nato. I'm giving you the word of God, and it's up to you if you're going to take it seriously or not. Amen. No, ginahatag Or- namo sa inyo ang pulong sa Ginoo igsoon. Ug naan ninyo kung inyo ning seryosohon o dili. Verse 9, I have loved you just as the Father has loved me. Abide in my love, continue in his love with me. Verse 10, if you keep my commandments, if you continue to obey my instructions, you will abide in my love and live on in it, just as I have obeyed my Father's commandments and live on in his love. Amen. I have told you these things that my joy and delight may be in you, and that your joy and gladness may be a full measure and complete and overflowing. This is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Amen. Verse 13. No one has greater love, no one has shown stronger affection than to lay down and give up his own life for his friends. This is your responsibility to give up your life for one another in this church. Amen. No, kining 13 igsoon, mao ni ang sugo sa Ginoo para nato, para ninyo din hiniini nga simbahan. No? Nga ang matag usa mamatay para sa usag-usa. Subot pasabot magpaligis ka dili. Nagpasabot ni siya nga magpinasaday ta sa gibugaton sa usag-usa nga mahimo kang kabahin sa gibugaton niini nga simbahan. Dili kay magpalagay-lay lang. This is Christianity. Give up your life for one another. Mao niya ang itsura sa pagkakristohanon. Buhi ang imong kaugalingong kinabuhi para sa ubang tawo, dili ka maghinakog. Are you understanding? So, Nasabtan? no, I don't want to do anything but come to church once a while Buot pa sa when I ba? feel like it. Mag-inalagaray sa usag-usa. Dili kay magpabugat ba? No, nga moingon na lang dayon ta nga ay di ko ganahan mo simba ron. Ganahan ko mo simba. Ay, di ko ganahan og responsibilidad. Ang gusto nako igor ako mo simba. Kay human simba, wala raman dayon, wala responsibilidad. Verse 14. You are my friends. You are my friends if. You see that? If. No, sa If you do 14. what I command you. No, sa 14. Kamo akong mga higala kung inyong buhaton o kung kamo magpadayon sa pagbuhat ni ining mga butanga akong gisugo kaninyo. See, there's no gray area in the Word of God. No, so sa pulong sa Ginoo wala gyud tunga-tunga. Di ka pwede mo ingon nga igala ko ni Lord, friend ko ni Lord, pero di ko mobuhat sa iyang sugo. You are my friends if you do what I command you. Other words, if you don't do what I command you, you're not my friend. No, ingon sa
higala mo na ako kung mubuhat mo sa akong isugo kaninyo. Buot pa sa buot, kung dili ka mubuhat sa iyang gisugo, adi mo friend, kabit ka. Di man ikaw ulian. Okay, we're almost done. Thank you, everyone. We have a little bit more spanking to do. More? More. Little bit more. This one? Yes. I know I've said this, but I really do love you. I really love the family of God. I love the creation of God. Amen. And I want what's best for you. Amen. No, tinuray ni Igsoon, ang iyang pag-ingon bitaw nga higugma siya ninyo. And you make me so mad when I'm preaching and you're there laughing. It makes me so angry. I don't understand why you can laugh during a message like this. I just don't get that. No, pag seryoso ang mensahe, But I love you. amen. No, dili siya gusto igsoon ba nga malaglag ka, nahigugma siya sa inyo ha. Nahigugma siya Don't sa you laugh. matagusan ninyo. I see you smiling. No, I'm just joking with you. Hell is forever. It's for eternity. It's no joke, you guys. Amen. No, kay kung imo bitaw hunaw-hunaw igsoon ang impyerno, dili ba siya maka-time purse? Walay katapusan. Di po nga kapalit ito, guys. We have to get rid of our religion and tradition and start building our own intimate relationship with God. Amen. There is no other way, Igsoon. Amen. No, kinahanglan nato ilabay, isalikoy ang atong relihiyon ug tradisyon ug magsugod ta sa pagtukod sa atong kaugalingong pakigrelasyon sa Ginoo kay wa na laing pamaagi. Okay, this is the daily devotional. We post these every day on our page. I encourage you to go read them. Last time I was here 2 months ago, we were talking about host the Holy Spirit. I said, anybody wants a copy, send me an email. I think 3 of you sent me an email. I gave 3 of you copies. But where was the rest of you? Vacation. No email. If you don't have an email address, go create one. Bitaw. Pwede mo If you don't have a phone, one of your family members, one of your friends, they have a phone. Amen. There is no excuses. Mapangitaan yun siya pamaagi. No? So, kini ako ang basahon kay daily devotional siya nga gina-post kada adlaw sa Greater Works Healing nga Facebook page, Facebook account. Pwede ninyo basahon kada adlaw ang daily devotional dito. Then 2 months ago, nagdasig siya nga kung ganahan mo og kawalingon ninyong kopya sa Host the Holy Ghost, pwede mo mag-email sa iya, naghatag siya sa iyang email, o pwede mo mangayo ni Pastora sa email, no, na itulong nga nangayo og copy sa Host the Holy Ghost, ang uban wala nangayo. So kung wala ka email, pwede ka mo gama og email. Kung wala kay cellphone, pwede ka manghula og cellphone, pero imposible nga wala tay cellphone, no? Halos kita tanan na naman tay cellphone. No? So wala gyud tay rason. Okay, this is a daily devotional from January 23rd. Sige, so kini mao ang adlaw-adlaw nga devotion para sa January 23. Kausaban pinaagi sa pagtutok. Ang pinakadako nga kinaiya sa Kristohanon nga iya ang mapadayag mao ang kumpleto nga pagkaabli ug walay tap-tap atubangan sa Ginoo. Nga mao'y magtugot sa kinabuhi ni anang tawhana nga mahimong salamin alang sa uban. Kung ang Espiritu sa Dios mao'y magpuno kanato, mausab kita. Ug pinaagi sa pagtutok nato mahimo kitang mga salamin. Kanunay kang makasulti kung ang usa ka tawo kanunay nga nagtutok sa himaya sa Ginoo tungod kay ang imong espiritu sa kinasuluran makabati nga kanang tawhana nagsalamin sa kaugalingon nga kinaiya sa Ginoo. Pagbantay sa bisan unsa nga makamantsa o makahugaw ni ana nga salamin diha kanimo. Tungod kay ang makahatag og mantsa halos kanunay kadtong mga maayo. Halos mga butang nga mga maayo apan dili ang labing maayo. Ang labing importante nga balaod alang kanato mao ang pagtutok sa atong kaugalingon sa atong mga kinabuhi nga abli ngadto sa Ginoo. Tuguti nga ang tanang butang apil ang trabaho, ang mga sanina ug ang mga pagkaon ihiklin. Ang pagkapuliki sa mga butang
maoy magbabag sa atong pagtutok sa Ginoo. Kinahanglan kita magmintinar og posisyon sa pagtutok kaniya nga atong ipabili ng atong kinabuhi nga espiritual, nga klaro Can you please go on the ug keyboard? dayag kaniya. I have a little time of worship. Tuguti nga ang ubang mga butang moabot ug mulakaw lamang to lead sa worship. ilang kaugalingong panahon. Pasagdai ang ubang mga tao So I don't know. nga manghimantay ka nato Thank you. tungod kay buhaton man kana nila. I know- Apan I know you ayaw can buhat, do it. I ayaw know you tuguti can ang do it. bisan unsa nga makababag sa kinabuhi nga natago diha kang Kristo nga mao ang Ginoo. Kolosas 3:3. Ayaw tuguti ang gadali nga estilo sa pagkinabuhi nga makadisturbo sa imong relasyon sa pagpabilin kaniya. Tungod kay sayon lamang kini nga butang nga matugutan, apan kinahanglan nato nga bantayan kini. Ang pinakalisod nga leksyon sa Kristohanong kinabuhi mao ang pagkaton kung unsaon ang pagpadayon sa pagtutok nga sa salamin sa himaya sa Dios. Una ay kaduhang Korinto 3:18. Amen. Amen. Do you understand, Ixon? Nasabtan nato igsoon? Do you understand, Ixon? Nasabtan ba nato igsoon? Okay, maybe you didn't hear me. Tingali wala daw nimo sa nadunggan. I'll come to this side. Diri sa Do you understand, Ixon? Amen. Oh, that was weak. That was Hallelujah, man. weak. Do you understand, Ixon? nakasabot pa mo igsoon. That was better. Okay, now I'll go back to this side. O diri tas pikas. Do you understand, Ixon? Yes. Oh, they were better than you. I'm going to ask you to lead us in worship, but a time of waiting on the Lord. She's going to play the keyboard for Okay. you. So you just ask her what you guys work together on that. Spontaneous. We're going to have some Heart of spontaneous time before the Lord, waiting on the Lord for a few minutes. So